Vera's POV. Nakakatog ang tuhod na dahan-dahang bumalikwas ng bangon si Vera. Di niya kayang salubungin ang mga mata ni Alexander na mariing nakatitig sa kanya. Get ready! Napaangat ang mukha niya. Nagtatanong ang mga matang tumingin kay Alexander. Pupunta tayo sa Baguio? Anitong nagpaawang ng labi niya. Hanggat maaari sana ayaw niya munang mapalapit dito. Pagkasabi noon kagad iniwan siya ni Alexander sa kwarto. Di niya alam kung saan at ano ang gagawin nito pero para sa kanya, mainam nang umalis dahil di niya alam kung paano ito haharapin matapos ang nangyari sa kanila. Peste ang sira mo, Vera. Singhal niya sa sarili. Di pa rin siya makapaniwala na nangyari sa kanila at di man lang siya tumutol. Dahan-dahan siyang tumayo upang magtungo sa banyo. Napangiwi pa siya na maramdaman ng pinong kirot sa gitna ng hita niya. Kaya aga-aga pinakalig na siya ng hampas tupang bayaw niya. Isa-isa niyang tinanggal ang suot niyang damit bago humarap sa salamin. Wala namang pinagbago, ganun pa rin ang itsura at hulma ng katawan niya. Pero bakit biglang naging iba ang pakiramdam niya? Dahil ba sa hagka nito? Sa haplos ni Alexander sa kanya. Di dahil pinasaya siya nito doesn't mean I like him, right? Tanong niya sa sarili habang nakatingin pa rin sa salamin. Sa nararamdaman niya at sa nangyayari sa kanya ngayon, isa lang naiisip niyang solusyon. Alexis, ani niya sa sarili. Kailangan ko makausap si Lex. Mabilis siyang kumilos at naligo. Hindi siya maaaring magaksaya ng oras dahil para sa kanya, mahalagang bawat minuto ngayon. Nang matapos maligo, nagsuot lang siya ng simpleng t-shirt na hanggang tuhod. Di na rin siya nag-abala pang magsuot ng short dahil wala naman siyang balak sumama kay Alexander. Ano siya? Nasisira? Sa nangyari sa kanila ngayon, malamang po pwede pang mangyari ulit yon kapag sumama siya kay Alexander. Hindi niya rin alam kung ba't siya pumayag na gawin nito ang ginawa nito sa kanya. At kung bakit inudyokan niya pa itong magpatuloy. Natural, nagustuhan mo ring peste ka. Singhal niya sa sarili. Kinuha niya ang cellphone niyang pinakatago-tago niya pa sa secret pocket ng kanyang bag bago mabilis denial ang numero ng kanyang kambal. Vera keeps on murmuring prayers for her twin sister Lex to answer. At sa wakas, matapos ng 3 attempt, dininig din ang kanyang panalangin dahil sumagot ang kanyang kambal. Lex, where are you? She exclaimed. Bakit ba ngayon ka lang sumagot? Ilang beses kitang tinatawagan pero lagi kang out of coverage. Nasang naparap ka ba ng mundo ngayon? Sunod-sunod niyang tanong dito bago nagpakawala ng malalim na hininga. Vera? Anito sa kabilang linya. And as usual, Lex's voice was soft as always. Sorry, marami kasi akong ginagawa. May tinatapos lang tsaka medyo na busy lang ako. Pagak siyang natawa sa paliwanag ng kanyang kambal. Wow ha? Busy? Ano pa kaya ako nagpapanggap na ikaw? Hindi niya mapigilang pagtaasan ng boses ang kakambal. Pakiramdam niya wala lang para kay Lex ang ginagawa niya at mukhang nag-enjoy pa ito habang siya malapit nang mawala sa sariling katinoan. My goodness, Lex? Ang tagal kong hinihintay ang tawag mo at ilang beses din akong sumubok na tawagan ka para tanungin pero lagi kang unattended. Konting konsiderasyon naman, kapatid. Napabuntong hininga na lang ang nasa kabilang linya. Sorry, please, forgive me. May himig ng pagmamakaawa sa boses nito. Anyway, bakit mo ako gustong makausap? Did you steal something from Alexander? Lagi niyang sinasabing niloko mo siya. Niloko niya ni Dad to be exact. Diretsa niyang sabi. Ilang segundong natahimik ang nasa kabilang linya bago tumaring nagsalita. How did you know that? Anong paano ko nalaman? Hindi ka ba nakikinig o hindi mo lang talaga iniintindi ang mga sinasabi ko? Balik talong niya. Nagsalubong din ang kilay niya sa unti-unting inis na nadarama niya para dito. So ibig bang sabihin totoo? Lex, may ninakaw ka ba? Kayo ni Dad? Magsabi ka ng totoo or else hahanapin kita at ihiram ka talaga ng mukha sa aso. Calm down, Vera. Peste. Kakalma lang ako, magsasabi ka ng totoo. Humigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone at mga linganin ng itapon yon. Nagtitimpi pa siya sa lane na to pero kung nasa harap niya ang kapatid, baka samain to sa kanya. Huwag mo akong subukan, Lex. Sinasabi ko sa'yo. Maganda ako pero wala akong pakialam sa mabait. Oras na malaman kong pati ako'y niloloko mo, I swear to God, huhukayin kong katawan ni Dad at pag-uuntugin ko kayong dalawa. Vera, listen to me. Binibilog lang ni... No! You listen to me. Sira ka? Putol niya rito habang nagtatagis ang ngipin sa galit. Humingi ka ng pabor sa akin para magpanggap na ikaw sa harapan ng asawa mo. Pinagbigyan kita kahit nagdadalawang isip ako dahil alam kong hindi tao kang kausap. And yes, 1,000 sirang asawa mo, alam ko na yon. Pero hindi yun ang issue rito ngayon. Napabuga ng malalim na buntong hininga si Lex sa kabilang linya.
At kahit di niya ito kaharap, alam niya, nanginginig na to sa takot dahil sa kanya. Vera naman, wala ka bang tiwala sa akin? Ngayon pa ba talaga? Alam mong may tiwala ako sa'yo at higit kanino man, pamilya kong pipiliin ko. Pero dahil sa pinagsasabi ng asawa mo, tumikim siya at nagseryoso. Unti-unting nababahira ng pagdududa ang tiwalang binigay ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito na para bang paiyak na. Kilalang kilala niya si Lex na malas-balat sibuyas. Don't tell me mas naniniwala ka kay Alexander. Vera, magkapatid tayo at ikaw na lang natitirang pamilya na meron ako. Tingin mo ba lolokohin kita? Tuluyan na nga itong naiyak base sa boses nito at panakanakang pagsinghot sa kabilang linya. Napabuntong hininga siya at nagpabalik-balik ng lakad sa harap ng salamin. I want to switch back, Lex. Ayoko na. Hindi ko na kayang magpanggap na ikaw sa harap ni Alexander. What? No, Vera naman, ngayon pa ba? Nawala ang pagsinghot-singhot at parang batang nagmamaktol sa kabilang linya. Kaya mo yan. Madali lang naman. Magpapanggap ka lang na ako sa harap ni Alexander habang wala pa ako. Hindi mo siya kailangan kausapin o pakisamahan, basta. Bantayin mo lang siya habang wala ako, please. Vera, ito na ang huling pabor na hihingin ko sa'yo. Unti-unti nawala ang inis ni Vera sa kanyang kambal dahil sa pag-iyak nito. Isa pa, madali lang naman sana talaga pero biglang nag-iba. Nasa kanya na ngayon ang mali at wala na sa asawa ng kambal niya. Napahawak siya sa tapat ng puso niya nang bigla siya makaramdam ng parinikip doon at tila bumagal ang pagtibok nun. Sa kaalamang asawa ng kapatid niya ang nagpapadama sa kanya ng kakaiba ngayon. Di siya dapat makaramdam ko anuman kay Alexander. Hindi dapat. Vera, please. May pagmamakaawa sa boses ng kapatid niya. Wala akong pakialam kung paano mo babantayan sa Alexander at alamin ang kilos niya. Just please, do it for me. Why? Kuryosong tanong niya. Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit dapat kong bantayan ng asawa mo at magpanggap na ikaw sa harapan niya. Bakit kailangan kong tiisin ang panloloko niya sa'yo dahil sa pangbababae niya na hindi mo man lang tinututulan? Bakit kailangan kong hayaan gawin niya sa akin yung ginagawa niya sa'yo? Why do you care? Balik tanong nito. Wala ka namang pakialam dati basta't ayos ang usapan na at nasa tamang presyo tayo, diba? Bakit bigla-bigla nagtatanong ka? Bakit para nag-aalala at nasasaktan ka? Natigilan siya at di agad nakasagot sa kakambal. Bakit nga ba? Wala naman talaga siyang pakialam sa bugok nitong asawa. Buisit na buisit pa nga siya kay Alexander dati pero ngayon, bakit nga ba? She does not care about him. OMG, Vera. Don't tell me na aakit ka kay Alexander. May himig pa nga ako sa ang boses nito. He charmed you, didn't he? At dahil nuknukan ka ng rupok pagdating sa mga gwapong lalaki, naakit ka naman. Muntik niya pang mabitawan ng cellphone nang bigla, lumakas ang boses ni Lex sa kabilang linya. Ang alam niya ngayon, ikaw ako. Ikaw si Lex, and Alexander hates me. He hates Lex. Sa tingin mo ba magbabago yon dahil lang nag-iba ang pakikitungo ngayon sa kanya ng asawa niya? Wake up, Vera. Pinaiikot ka lang yan para makuha niyang gusto niya. Huwag kang magpapatalo dahil pag nagkataon puso mong kawawa at ikaw ang uuwing luhaan. Napabuntong hininga siya at saka tinitigan ang sariling replika sa salamin. Tama ang kambal niya, hindi siya pwedeng matalo. At never pa siyang natalo sa ganitong gawain la, kaya naman? Okay, I will do as planned. Matapos ang pag-uusap nila ng kambal niyang si Lex, para siyang biglang nanghina at nawala ng gana. Muli niyang tinago sa bag niya ang cellphone at umupo sa kama bago tumitig sa kawalan. Tama si Lex, niloloko lang siya ni Alexander, nililindang. Hindi siya dapat magpadala sa mga sinasabi at ginagawa nito. Pero kung totoo nga ang sinabi ni Lex, then, is Alexander playing the same game as hers? Marahas siyang napailing at takmang babalik sa paghiga nang biglang bumukas ang pinto ng silid niya. Nanuot sa ilong niya mabango amoy ni Alexander na ngayon nagtatakang nakatingin sa kanya. Bagong ligo lang din to. Nakasuot ng puting t-shirt na may print ng cute na mukha ng aso sa harap noon, habang black jogger pants naman ang pang-ibaba. Nangulot ang noon nito nang pasadahan nito ng tingin ng suot niya. You're not wearing a short or something? Anito at lumapit sa kanya. Change your clothes, di bang sabi ko aalis tayo? Marahas siyang umiling at tumayo upang iwan to. Kailangan niya makasagap ng sariwang hangin para makapag-isip-isip na rin. She needs to breathe and clear her mind just like her twin, Lex. Saan ka pupunta? Natigilan siya nang hawakan ni Alexander ang braso niya. Tiningnan niya ang kamay nitong nakahawak doon bago sinalubong ang mga mata nito. Bakit? Sa tingin mo ba sasama ako sa'yo? Ngumisi siya. Hindi ako sasama. Umalis ka kung gusto mo.
Nagtagis ang panga nito habang namariing nakatitig sa kanya. Dumay naman ang mga hawak nito sa braso niya dahilan para mapanguwi siya. Sasama ka sa ayaw at sa gusto mo. May damit ka man o wala akong pakialam. Walang pakialam na hinigit siya nito, pinasan sa balikat na parabang isang sakong bigas. What the? Put me down! Tili niya naman pero di na siya pinansin nito at tuloy-tuloy nang umalis ng silid. Ano ba? Ibaba mo ako, malalagot ka talaga sa akin. Natigilan lang siya sa katitilin nang bahagyang huminto sa paglalakad si Alexander. Narinig niyang tinatanong to ni Telma kung anong nangyayari sa kanilang dalawa. Ganon na lang din ang pamumula ng mukha niya na mahinang paluin nito ang pangupo niya bago sinagot si Telma. Mag-honeymoon lang kami, Telma. Kayo mo nang bahala rito sa bahay. Di nito pinansin ang muli niyang pagsigaw at pagpipilit na ibaba siya hanggang sasakyan siya nito ibinagsak. Subukan mong lumabas. Makakatikim ka na talaga sa akin. And I swear walang pahingang magaganap pag ginalit mo talaga ako. Kinabahan siya sa sinabi nito kaya naman nakasimangot na nanahimik na lang siya sa loob ng sasakyan. Good! Marunong ka rin naman palang matakot, pinahihirapan mo pa ako. Dugtong pa nito. Di niya to pinansin at nanatiling tahimik hanggang sa pinaandar na nito ang kotse at tuloy na silang makalis. Tahimik silang dalawa. Wala siyang pakialam kung pareho man silang mapanisan ng laway sa loob ng sasakyan. Basta't ang plano niya hindi pansinin ng peste na Alexander na to hanggang makarating sila sa Baguio. Alexander's POV. Di alam ni Alexander kung paano niya gigisingin ang nahihimbing niyang asawa makalipas ang halos 5 oras na biyahe nila. Marami nagsasabing kaskasero siya pero tingnan mo nga naman ang himbing ng tulog ng asawa niya. Marahan niyang tinapik ang balikat nito. Alexis, we're here. No reaction? Muling niya sana tong tatapikin ngunit sa halip, marahan niyang hinaplos ang maamo nitong mukha. What are you doing to me, Alexis? He asked, whispering. Para bang nahihirapan magsalita at may konong humihigop ng lakas habang titig na titig sa kanyang asawa. Di naman ganoon ang pakiramdam niya para dito dati. Halos wala nga siyang maramdaman to be exact, maliban sa inis at kawalan ng gana. Pero ngayon, dahan-dahang nagmulat ng mata ang kanyang asawa at parang antok na antok pang tumingin sa kanya. Where are we? Paos nitong tanong na nagpabilis sa tibok ng puso niya. Oh my, anong nangyayari sa kanya? Bakit nakakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang asawa? Kunot ang noo at nagtatakang tumitig siya dito bago sumagot. Baguio, sa lugar ko saan una tayong nagtagpo. Bumalikwas to at pupungas-pungas na umayos ng upo bago niyakap ang sarili. It's cold here. Anito at lumingon pa sa kanya. Pahiram ng sweater. Di niya maiwasang pasadahan to ng tingin. Sa suot itong puting t-shirt na halos hanggang tuhod lang, talagang lalamigin to. Lalo na't sigurado siyang wala naman tong short at tayong pang ibaba lamang ang nakapaloob sa damit nito. What? Bumalik ang tingin niya sa mga mata nitong kulay tanso. Doon kumunot ng noon niya. Naka-contact lens ka ba? Nagtatakang tanong niya rito. Kinuha niya ang dala niyang jacket at siya na mismo nagsuot nito sa kanyang asawa. No! Maya-maya ay sagot nito na masuot niya na ang jacket dito. Di ako nagsusuot ng contact lens. Hindi ko trip. Tsaka hindi ako marunong maglagay nun. Bakit? Wala lang. Akala ko lang para kasing iba ang kulay ng mga mata mo ngayon. Bale walang sagot niya. Anyway, 1 linggo tayo dito. Binuksan niya ang pinto at bumaba. Umikot din siya sa kabilang pintuan upang pagbuksan si Alexis. Alika na. Nagtatanong ang mga matang tumingin to sa kanya. Dito mo rin ba dinadala ang... She cleared her throat. Si Cheska? No. Walang gatol na sagot niya. Wala siyang pakialam kay Cheska at bakit pa nasama sa usapan ng isang yon? May sarili siyang kondo rito kaya di ko na siya kailangan pang dalhin sa kung saan man. Ah, tumangutango lang si Alexis. Okay. Vera's POV. Pagkasabi noon nauna nang bumaba ng sasakyan si Vera. Hindi pa niya hinintay si Alexander. Sigurado naman kasi siyang susunod to sa kanya. Gusto niyang mapag-isa, mag-isip at hindi niya yon magagawa kung nakabuntot lamang siya kay Alexander. Habang pinapark ni Alexander ang kotse, dumiretso na siya sa hotel. Yun na yata ang pinaka-eleganteng hotel na napuntahan niya sa Baguio, ang Grand Sierra Pines. Ang homey ng dating at mukhang mapabait ang mga staff na sumalubong sa kanya at bumati. Mula pagpasok hanggang sa lobby ay may carpet. Agaw atensyon din ang napakagandang chandelier nito sa gitna ng lobby. Kitang-kita rin ang tanawin sa labas dahil sa salamin ng mga wall na parabang sinadya
para makita ng mga turista kung gaano kahalaga at kaganda ang nature. Vera? Natigilan siya sa pagmumuni-muni at pagsasightseeing tsaka napalingon sa pinanggalingan ng tumawag sa pangalan niya. Nagsalubong ang kilay niya ngulit unti-unti ring napangiti na makita ang pamilyar na mukha ng lalaki. Adam? Pariniguro niya habang pinapasadahan to ng tingin mula ulo hanggang paa. Bago bumalik sa gwapo nitong mukha. The great Adam Gafford. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya pwedeng magkamali. His tantalizing blue eyes, his sun-kissed skin, and of course, that familiar smile melted her heart when they first met. The man smiled. I thought you had forgotten all about me. Pwede ba? Tigilan mo ang katramahan mong yan. Parang kailan lang pareho pa tayong nasa... Natigilan siya. Di nga pala nito alam na nagpapanggap siya bilang si Lex. Teka nga, ano bang ginagawa mo rito? Mahina tong natawa habang naglalakad papalapit sa kanya. I'm with my father. May business meeting lang kaming ginaganap dito pero pauwi na rin kami. Niyakap siya nito bago ginawa na ng magaang halik sa bisngi. Eh ikaw, what are you doing here? Maya-maya ay tanong nito. Let me guess, may client ka rito? Tumikim siya at doon palang nakaramdam ng pagkailang. Kasi I'm with my... Alexis. Hindi niya na natapos pang pagpapaliwanag kay Adam nang marinig ang pangalan niyang tila kulog na binanggit ni Alexander. Kaagad tong lumapit sa kanya. Inawakan ang braso niya at hinila palayo kay Adam. Hey, what are you doing here? Tanong pa ni Alexander kay Adam. Pakiramdam tuloy niya gusto niyang mawalan ng malay dahil sa sobrang kaba. Kunot ang noo at nagtatakang mukha ni Adam na nagpapalit-palit ng tingin sa kanila. Magkakilala pala kayo? Balik tanong nito. Akmang sasagot siya nang unahan siya ni Alexander na halos magpapugto sa kanyang hininga. Of course. Anyway, hindi mo pa pala na-meet ang asawa ko. Pagdidiin nito sa salitang asawa bago bumaling sa kanya. Meet my wife, Alexis Santiago Gafford. Anito at saka bumaling sa kapatid nito. And this is my brother. Adam Gafford, now if you will excuse us, may gagawin pa kaming importante. Halika na. Akmang hihilahin na siya paalis ni Alexander pero kaagad niyang piniksi ang kamay niya. Susunod ako. May itatanong lang ako sa kapatid mo, Aniya. Mariin ang tinging pinukol ni Alexander sa kanya bago umiling na umalis. Na makita niya tong nagtungo sa receptionist, kaagad siyang pumaling kay Adam. Di pa man siya nakakapagsalita, naunahan na siya nito. Halos kaalis ko lang ng elevator nang tumuloy ka rito. Amusement danced in his tantalizing blue eyes. I heard him call you and introduce you as Alexis. It confused me. Simula pag-apak mo sa pinto, alam ko nang si Vera ka. Napakagat labi siya bago nagyuko ng mukha. Huwag mo na lang pansinin, please. O sisero ka talagang lalaki ka eh. Eh kasi tinawag ka niyang Alexis at nag-respond ka. Pero nung tinawag kitang Vera, lamingon ka rin naman. May kung anong naglalaro sa mga mata nito at muling tumitig sa kanya. Am I thinking correctly or not? Pakisagot naman bago pa ako mabaliw. Don't tell him. Kaagad niyang sabi rito. At pwede ba wag chismoso? Uso rin bang marites sa pamilya ninyo? Aniya pa at umirap. Okay. Tila baliwalang sabi nito. Hindi ko sasabihin at wala akong alam para si kapapanatag ng iyong kalooban. Ngitian din siya ni Adam at saka niyakap. Good boy. Sige na, mauna na ako sa iyo bago ko lumpahin ang kapatid mo. Sige, ingat. Kinindatan niya ito at sinaluduhan. Huwag kang papahuli. Hipag? Nakangiti pa nitong sabi at tuluyan na ngang umalis. Pagkaharap niya sa lobby kung saan kinakausap ni Alexander ang receptionist, ang matalim na titig nito ang sumalubong sa kanya. Kagad siyang lumapit sa lalaki, kahit na nga ba malapit-lapit siyang pawala ng lakas dahil sa sobrang kaba. Nang makalapit siya rito ay hinila na siya nito papunta sa elevator. Hinayaan kitang mauna dahil ang akala ko ayaw mo akong kausapin at hindi rin naman pinapansin. Pagsisimula ni Alexander nang sumara ang pinto. Pero nang naglalakad na ako papunta sa'yo, nakita ko may kahagpos kang lalaki, tinagkan ka pa nga sa pisngi. Tumalim ang mata ni Alexander at marahas niyang sinandal sa pinto ng elevator. May bala ka na naman bang lokohin ako, Alexis? Vera can see livid anger in his blue eyes. He is mad at her. Answer me. May bala ka na naman bang lokohin ako? Mas pinagdiinan pa siya nito sa pintong kinasasandalan niya. Akala ko ba nagbago ka na? I did. Sinalubong niya ang matilim nitong mga mata na mariing nakatitig sa kanya. Kahit kinakabahan siya,
My God, Alexander. Ang lalaking nakita mo ay ang kapatid mo. Ano bang masama roon? Isa pa, kaibigan ko si Adam? Wala akong pakialam. Kahit na kapatid ko pa. Galit pa nitong sabi bago hinawakan ng mukha niya. Huwag mo lang siyang hahagpusin. Huwag mong ngingitian at huwag mo ring hahagkan. Ganon din dapat siya sa'yo. Kinabig siya nito at halos pabulong lang nagsalita pero may diin. Dahil pag nakita kong hinawakan at tinagkan kanya ulit, babasagin kong pagmumukha niya. Palakas ang tibok ng puso niya dahil sa mga sinasabi ni Alexander. His words, it seems to her that he is jealous, that he is being territorial, at para bang pag-aari siya nito at walang sino man ang pwedeng may mag-ari sa kanyang iba. Naguguluhan siya at di napigilang magtanong. Sinalubong niya ang titig nito. Nagsiselos ka ba? Halos nakayakap na sa kanya si Alexander nang mulitong bumulong sa mismong tenga niya. Ano naman kung nagsiselos ako? Hinalika ni Alexander ang tenga niya, ang balikat niya, tsaka nilapat ang labi nito sa labi niya at tinitigan siya ng malalim sa mga mata niya. Kahit saan mo tignan, asawa pa rin kita. I am entitled to get jealous. Parang tumigil ang pagtibok ng puso niya sa sinabi nito. Ano ka mo? Kasabay ng pagkautal niya ay ang pagtunog ng elevator. Kaagad siyang hinila nito papunta sa unang pinto na bumungad sa kanila. Sinwipe lang nito ang kulay itim nitong card at kaagad namang bumukas ang pinto. Alexander, dito rin. Naputo lang nais pa niyang sabihin nang bigla siyang itulak ito sa pinto pagkasara noon. Asawa kita, Alexis. Always remember that. Mapusok na hinagka nito ang labi niya at saka matiim siyang tinitigan. And I don't share. Umawang ang labi niya habang nakatitig sa seryosong mukha ni Alexander na nakatitig din sa kanya. Niloloko lang ba siya nito? Pinaglalaroan o nagsasabi ito ng totoo? Bago pa niya matukoy kung alin to, nakalapat na sa kanya ang mga labi ni Alexander. Mariin siyang hinagkan at ang mga kamay nito naglalakbay sa katawan niya na parang sa kanya ang katawan at kasiyahan. Napasinghap lang si Vera nang hapitin siya sa bewang ni Alexander at dalhin sa silid ng unit. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, marahas niyang tinulak ito sa kama. Her heart thumped like crazy. Napakalakas ang tibok noon at wala siya ibang marinig kundi yun lamang. Alexander! Pinanlakihan niya to ng mata. Pirit nilalabanan ang kabang na darama niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? You are my wife. Anito habang nakaguhit pa rin ang galit sa mga mata nito. At sa akin ka lang dapat? Ayokong hinahawakan ka ng iba. Ayokong hinahagpo sa tinahagkan ka ng iba. Hindi ko alam kung bakit pero simula nung pahintulutan mo akong hagkan at paligayahin ka kaninang umaga. Simula sa oras na yun namarkahan na kita at sa akin ka na. Pinukol niya to na masamang tingin. Kung dati 1,001 sira ka lang, ngayon 2,002 na. Tumayo siya mula sa pagkakahiga sa kama, tsaka nakapamewang na humarap dito. Ang tindi talaga ng apog mo, nasabihin sa akin yan. Samantalang halos ipagduldulan mo sa mukha kung may babae ka, at pesteng yun ka nagpalipas ng gabi, ngayon sasabihin mo, sa'yo ko? Peste ka? Dinuro niya pa ito. And you've marked me? Niloloko mo ba talaga ako? Mapait siyang ngumiti. I don't like seeing you with other man. Anito habang nakatitig sa mga mata niya. Lumapit pa ito at bagyang pinunasan ng pisngi niya. Basa yun. Umiyak ba siya? Ni hindi niya namalayan kung kailan may lumabas na luha sa mga mata niya. Di ko maintindihan kung bakit nagagalit ako, basta ayoko lang. Dugtong pa nito at kinabig siya palapit sa katawan nito. Sorry, please. Don't cry. Natigilan siya sa biglang pagbabago ng mood ni Alexander. Hinamig niyang sarili upang makapag-isip ng maayos. Di niya alam kung pinaglalaroan ba siya ni Alexander o niloloko lang. Ganon pa man, kailangan niya pa rin ipagpatuloy ang plano nila ng kambal niyang si Lex. At yon ay ang bantay ng lalaki at ipadama rito ang panloloko nito sa kapatid niya. She has to continue the plan. Sabi naman ni Lex wala tong pakialam kung paano yung gagawin ng plano. Basta lang bantayan niya ito and the rest, bahala na siya. Ang larong tong sinimulan niya itatapusin niya rin kahit anong paraan. Blood is thicker than water. At nangako siya sa kapatid na gagawin niyang kasunduan nila. At kapag siya ang nangako, ginagawa niya. Kahit ano pang maging kapalit. And if Alexander is also playing games with her, then may the best player wins. She pulled herself against him. Inaamin niya. Ang init ng katawan nito ay nagpatingkad sa kanyang katawan. Wala ka naman daw dapat ikagalit. Dahil sabi mo nga sa asawa mo ako, and yes, mahirap mang tanggapin, ganon din ako sa'yo. Nagsiselos din ako sa mga babae mo.
Ayoko rin na may niyayakap at tinahagan kang iba. Inabot niyang lilay ng suot itong t-shirt at itinaas upang tanggalin to kay Alexander. Ako nga ang dapat magalit dahil nang bababae ka, diba? But let me tell you something, my dear husband. Lumapit siya rito, tuluyang natanggal ang suot itong t-shirt bago bumulong. You are mine. Ayoko rin na may kahati dahil kung hindi, kakalimutan ko 1% ng pagiging mabait ko. Baka mabawian ko kayo ng buhay ng pesteng babae mo. What are we going to do now? Tanong sa kanya ni Alexander nang tuluyang humantad sa kanyang walang pangitaas itong katawan. Tanging kanyang jogger pants nang nakapalibot sa kanyang matipunong bewang. Halos makita na niyang lahat at tatuyong kanyang lalamunan. Di rin nakatulong sa naglulumikot niyang isipan ang buhok nito, tila gulo-gulo na, lalo lang nagpapagwapo rito. Di man sinasadya humaplos ang palad niya sa matipuno nitong balikat, pababa sa tiyan nito. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makahaplos ng ganito sa lalaki at di niya may pagkakaila na ang katawan ni Alexander tila perpektong obra na inukit ng profesional na pintor. Perfect, she whispered in awe. Hinuli ni Alexander ang palad niya na humahaplos sa katawan nito at bahagya siyang tinulak pahiga sa kama. Huwag kang maglaro ng apoy kung ayaw mong mapasok, pabalong nitong sabi. Dahil kapag nagsimulang magliyab yon, mahirap pigilan at pawalain. Hanggang sa hindi mo namamalayan, tinutupo ka na pala ng tuluyan. Ilang sandali lang naramdaman niya na ang mainit itong hininga na tumatama na sa mukha niya, kasabay ng pagpikit niya sa kanyang mga mata. Hanggang sa nadama niya rin ang mainit itong labi na dumampi sa kanyang buong mukha. Naturala ang katawan ni Vera at halos hindi na makagalaw sa kinahigaan niya. Sobrang lakas ang tibok ng puso niya nang tuluyang sakupin ng labi ni Alexander ang labi niya. Hindi itong unang pagkakataon na nahagkan siya nito pero pareho pa rin ang epekto sa kanya. Ang tila libo-libong kuryenteng nananalaytay sa buo niyang katawan, hatid ang ginagawa nito sa kanya. Halos ganun pa rin ang pakiramdam nang hagkan siya nito sa unang pagkakataon. Mas lumala pa nga yata ngayon. Alam niyang oras na tumugon siya sa hagkan nito, walang sino man at anumang makapipigil dito upang makuha siya ng lalaki. Ang tanging pumipigil na lang sa kanya ay ang katanungan, kaya niya bang ibalik sa dati? Sakali mang matalo siya sa larong ito, bahala na.